Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ang karanasang hinding-hindi makakalimutan ni Vina habang siya ay nabubuhay. Isa ito sa mga pinagsisisihan niya na ginawang maling desisyon. Taong 2018 yun. Nagsimula ang lahat nang dalhin ang dalaga ng kanyang nobyo sa pinagbibilhan nito ng mga antique collections. Nakasimangot pa noon si Vina habang papasok sila sa loob ng isang antique shop. Ayaw na ayaw pa naman niyang pumupunta sa mga ganoong lugar. Kaya lang ay hindi naman niya matanggihan ang nobyong si Sergio. Lalo na at may pangako pa ang dalaga rito na ito ang masusunod ngayon sa date nila. Hindi man komportable ay tiniis na lang lahat yon ni Vina. Sapagkat alam niya sa kanyang sarili na madalang makabili si Sergio ng mga bagay na labis na nagpapasaya rito. Naku, honey. Paniguradong makakakita ka dito ng pwede mong ipangregalo kay Ate Monet sa wedding anniversary nila ni Kuya Bino. Hindi na. Bibigyan ko na lang sila ng ticket papuntang Japan para sa second honeymoon nila. Para naman magkaroon ako ng pamangkin. Magaganda ang kalidad ng mga gamit dito. Bukod pa ron, wala ka na makikitang katulad pa ng mga to. Isa pa, alam nating pareho na mas magugustuhan ni Ate Monet ang ganitong uri ng regalo. Kahit itanong mo pa sa kuya mo. Han, aanhin ko naman ang pinaglumaan ng iba kung kaya ko namang bumili ng bago. Bahala ka. Doon muna ako sa kabila ha. Bahala ka kung susunod ka o gusto mo na lang din magtingin. Tumangulang si Vina sa nobyo. Nung naiwan na siyang mag-isa ay tumingin-tingin lang siya sa kanyang paligid nang hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan. Ngunit isang gamit doon ang pumukaw sa atensyon ng dalaga. Lumakad siya palapit doon. Parang hinahatak siya na hawakan ang gamit na yon. Makinis at pulido ang pagkakayari ng bawat parte ng gamit. Masasabi rin na napakagaling ng pagkakagawa ng disenyo ng bawat poste. Habang pinapalakad niya ang kanyang mga kamay sa bawat kurbang nakaukit doon, ay isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya na siyang ikinagulat niya. Ang kanta, di ba? Nakakagulat naman ho kayo. Pasensya na, iha. Kung nagulat kita. Alam mo ba marami ang gusto bumili ng kamang yan? Pero naniniwala kasi ako na mga gamit dito ang siyang namimili ng bagong magmamay-ali sa kanila. Eh bakit po hindi ninyo ibinibenta sa kanila? Tumitig ng malalim ang lalaki kay Vina. Nagbigay sa kanya ng kaunting pagkailang yon, pero hindi niya pinahalata. Tumayo siya ng tuwid at seryosong hinihintay ang magiging sagot ng matandang inchik. Tumikhim pa ang dalaga ng ilang minuto na ay hindi pa rin nagsasalita ang matanda. Doon naman nagbalik sa wisyo ang matanda at ngumiti ito bago nagsalita. Katulad nga na sabi ko sa'yo, sila ang namimili ng bagong hahawak sa kanila. At sa aking palagay, ay ikaw ang pinipili ng kamang yan. Naku, hindi po. Hindi po ako mahilig sa mga antik na bagay. Saka hindi ko naman po kailangan ng kama dahil kabibili ko lang po nung isang buwan. Bibigyan kita malaki discount. How about 100,000? Pasensya na po. Pero hindi po talaga ako bibili. Sinamahan ko lang po ang boyfriend ko. Magkano ba gusto mo? Akin bigay basta ikaw bili. Bago pa man makasagot si Vina ay dumating na ang nobyo nitong si Sergio na may hawak-hawak na isang lumang vase. Malaki pa ang ngiti bago umakbay sa dalagang nakikipag-usap lang kani-kanina sa inchik na may-ari ng antique shop. Oh, magkakilala na pala kayo ni Mr. D, honey. Siya yung sinasabi ko sa iyo noon na kaibigan nila Mami. Ibibigay ko na lang 50,000, iha. Ano? Ang mura. Halos pamigay na yan ah. Ako na lang po ang kukuha, Mr. D. Hindi. Para lang sa kasama mo, alok ko. Ikaw ang kisuki, pero hindi ikaw pili na kama. Siya ang pili dito. Dahil na rin sa pangungulit ni Mr. D at pagsuyo ni Sergio, ay walang nagawa si Vina kundi tanggapin ang mababang alok nito.
Isa pa ay may kakaiba sa kamang yon na kumuha ng kanyang atensyon. Kaya kahit pa nga hindi niya gusto ang mga lumang bagay, ay may puwersang nagtulak sa kanyang bilhin yon. Kinabukasan, pagkatapos niyang bayaran ng cash ang matandang inchik, ay dineliver na yon sa bahay niya. Labis pa nga ang pagtataka ng kanyang mga kasama sa bahay nang malaman ng mga ito na binili yon ng dalaga. Sapagkat alam na alam ng mga tao roon na wala siyang hilig sa mga lumang bagay. Pero ang mas higit na nagtaka ay si Yaya Dors na siyang nag-alaga sa kanya simula nung 5 taong gulang pa lang siya. Nilapitan pa siya ng matandang babae at kinapa ang kanyang noo. Yaya Dors, bakit? May problema ba? Niloko pa siya ng kanyang yaya na mukha raw siyang kinukumbulsyon, kaya kung ano-ano ang pinaggagawa niya. Hindi kasi talaga makapaniwala ito na binili yon ng dalaga. Tumatawa pa ang kanyang yaya habang tinititigan ng taimtim ang dalaga. Si yaya naman, wala akong sakit. Okay, binili ko lang yan para ibenta kay kuya. Ang mura po kasi binigay nung matandang may-ari ng tindahan. Mabebenta ko pa yan kay kuya ng mahal. Ngumiti lang ng malaki si Vina at saka yumakap sa matanda. Nang sumapit ang gabing yon ay tinawagan ng dalaga ang kanyang kuya na mahilig sa mga antik. Planong ibenta ng dalaga yon sa kanyang kapatid sa dobleng presyo o triple pa. Alam na alam niyang hindi tatanggihan yon ng kanyang kuya. Lalo na kung makikita pa nito yon ng personal. Kung hindi nga lang luma yun ay hindi na niya ibebenta dahil sa ganda at uniqueness nito. Muli ay hinaplos niya ang poste ng kamang ngayon ay nasa loob na ng kanyang silid sa loob ng bahay. Manghang-mangha pa rin dito ang dalaga. Trust me, Kuya Bino. Magandang klase talaga to. Hindi ka magsisisi. Patingin nga ako. Baka mamaya ginugulangan mo na naman ako ha. Grabe ka naman. At kailan naman kaya kita niloko? Di madalas pa sa lagi. Napaismid naman si Vina sa sinabi ng kanyang Kuya Bino. Kung kaya iniharap na lang niya ang kamera sa kama at patuloy na kinukumbinsi ito na bilhin na lang yun. Kitang-kita naman ng dalaga ang interes sa mga mata ng kanyang kausap. Kaya mas lalo niya pa itong kinumbinsi. Napangiti ng malaki ang dalaga sa sunod na sinabi ng kausap sa kabilang linya. Pupunta ako dyan bukas para makita namin ang ate mo ang kama. Magkano nga ulit yan? Total, magkapatid naman tayo. 80,000 na lang sa'yo. Magkano naman ang komisyon mo? Wala presyo na nga lang yan ang pagkakabili ko eh. Ako pa talaga Kilala kita. Alam kong may patong na yan. Sige na, bukas na lang tayo mag-usap at kakain na kami ng ate Monet mo. Pagkatapos ng usapan nilang magkapatid, ay tinungo na ni Vina ang banyo para maglinis ng katawan. Pakanta-kanta pa ito habang kumikembot-kembot. Nang magsasabon na ng buong katawan ng dalaga, ay may narinig siyang mahihinang tawa mula sa loob ng kanyang silid na konektado sa banyong kanyang kinalalagyan. Kunot ang noong nagtapi si Vina ng katawan para silipin kung sino ang kanyang narinig. Nagulat pa ang dalaga nang makitang walang tao doon. Inilibot pa niya ang kanyang paningin sa buong paligid ng silid pero wala talaga siyang makita. Kung kaya naisipan na lang niyang tapusin ang ginagawang pagligo para makahiga na at makatulog. Guni-guni ko lang siguro yun. Kakapanood ko to ng horror eh. Nang makatapos ng maligo ay binuksan ni Vina ang telebisyon. Habang pinapatuyo ang mahabang itim na buhok ay biglang tumawag si Seryo sa dalaga. Masaya namang sinagot yun ng dalaga at ibinaba ang hairdryer sa kahumiga. Ilang minuto pa lang ang lumilipas nang sila ay nag-uusap ni Seryo nang hindi niya na namamalayang nakatulog na siya. Nakalimutan na rin itong patayin ang telebisyon. Sa kanyang pagkakahimbing ay bigla na lang nagising ang dalaga dahil sa mahihinang hikbi. Nagulat pa siya nang makita niyang nakatayo siya sa may gilid ng kama habang may isang batang lalaki ang nakahiga doon.
Hahawakan na niya sana ito nang bigla na lang bumukas ang pinto at may isang matandang lalaki na pumasok sa silid. Napalingon doon si Vina. Kitang-kita ng dalaga kung paanong bigla na lang sakalin ng matandang lalaki ang batang nakahiga sa kama. Panay daing ang batang lalaking hirap na hirap sa paghinga. Nagkukulay violet na rin ang mukha ng bata. Panay naman ang sigaw ng matandang lalaki na mamatay na ito dahil isa raw itong sugo ng demonyo. Aawati na sana ni Vina ang lalaki nang bigla na lang siyang napabalikwas sa pagkakahiga. Kamuntikan pa siyang mahulog sa kama dahil doon. Habol ang hiningang napaupo pa ito habang nakahawak sa sarili niyang leeg na pakiramdam niya ay siya ang sinasakal. Pilit na pinakalma ni Vina ang kanyang sarili bago ilibot ang paningin sa silid na kanyang kinalalagyan. Nang mapagtantong nasa loob siya ng kanyang silid, ay doon lang nakahinga ng maluwag ang dalaga. Panaginip lang pala. Ano ba naman yan, Vina? Hindi na nga muna ako manonood ng horror. Mabilis na hinanap ng dalaga ang kanyang cellphone na sa pagkakatanda niya ay hawak-hawak niya bago makatulog. Nakita niya yon sa pagitan ng kanyang dalawang unan kaya dinampot niya para tingnan ang oras. 3:00 pa lang ng umaga kung kaya naisipan ni Vina na bumalik na lang sa kanyang pagkakatulog. Ngunit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Habang hinihintay ang pagsikat ng araw ay bumalik sa kanyang alaala ang napanaginipan. Para kasing totoong-totoo ang lahat ng nakita niya. Umiiling-iling pa siya at pilit na tinatanggal sa kanyang isipan ang paulit-ulit na senaryong bumabalik sa kanyang alaala. Lalo na ang paraan ng pagkakatitig sa kanya ng bata habang nakikiusap ito sa lalaking sumasakal dito. Ang mga matang nakikiusap at nagmamakaawa para tulungan niya. Nakakainis na panaginip. Bakit ba hindi ka mabura-bura sa isip ko? Hindi naman marami ang kinain ko kanina, kaya imposibleng binangungot ako dahil sa kabusugan. Ay, nakakabaliw! Nang hindi talaga siya makabalik sa pagtulog, ay bumangon na lang at pumunta sa kusina para kumuha ng chocolate na siyang comfort food niya. Pagkakuha ay bumalik siyang muli sa kwarto at nanood na lang ng pelikula. Pagsapit ng 10:00 ng umaga ay dumating nga ang kanyang Kuya Bino at Ate Monet na asawa ng lalaki. Mababakas ang pananabik ng mag-asawa na makita ang kamang iniaalok sa kanila. Oh, nasa na ang kama na binibenta mo? Nasa kwarto. Excited ka? Nauna mo pa talagang hinanap yung kama bago ako batiin. Teka nga, bakit parang puyat na puyat ka? Laki ng eyebags ah. Mukha kang panda. O, nasa na yung kama? Kung taasan ko kaya ang presyo nun, grabe ka sa akin, kuya. Ito naman, di na mabiro. Nangyari ba kasi sa'yo? Nagising kasi ako kaninang madaling araw, tapos hindi na ako nakatulog ulit. Naku, baka dinadalaw ka ng mga multo nila mami kasi pasaway ka. Tara na nga sa taas para makita nyo na yung kama. Tinalikuran ni Vina ang kanyang Kuya Bino at Ate Monet. Nangunguna ang dalaga sa pag-akyat papunta sa silid. Nang nasa tapat na sila ng kwarto ng dalaga, ay sinadya niyang bagalan ang pagbubukas ng pintuan. Ikinainis naman yon ni Bino. Habang si Monet ay kalmado lang na nakahawak sa braso ng asawa. Nang tuluyang mabuksan ang pinto ay nanlaki kaagad ang mga mata ni Ate Monet na hindi naman napansin ng magkapatid. Wow, ang ganda! O diba? Ikaw lang ang walang bilib sa akin eh. Unang sulyap pa lang sa kama ay namangha na kaagad si Bino na siya namang nagpangisi kay Vina. Humakbang ang lalaki papasok sa kwarto ng kapatid para makita ng buo ang kama. At para na rin mahawakan ang mga nakaukit doon. Lingid sa dalawa ay namumutla na si Monet at hindi na gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Akmang hahawakan na ni Bino ang poste ng kama na nasa paanan, ay patakbong nilapitan ito ng asawa at hinila palayo doon. Tumingin naman ang lalaki sa kanyang asawa nang may pagtataka.
Dahil sa hindi nakakapagsalita si Ate Monet, ay sumenyas lang ito sa asawa kung ano ba ang gusto nitong sabihin. Bagay na hindi naman naiintindihan ni Vina. Pero nagkaroon ng ideya ang dalaga base sa sagot ng kanyang kuya. Babe, praning ka lang. Kagabi lang masabi ka pa sa akin makita ang kama, di ba? Ikaw pa nga nangungulit kaninang umaga na pumunta na tayo kaagad dito. Ano ba nangyayari sa'yo? Sumesenyas pa si Bino sa kanyang asawa habang binibigkas ang mga salitang yon. Sapagkat patid ng lalaki na hindi nakakaintindi ng sign language ang kapatid na si Vina na ngayon ay pinapanood lang silang mag-asawa. Nang hindi na makatiis ang dalaga ay nagtanong na ito sa kanyang kuya. Bakit po Kuya Bino? Anong problema ni Ate Monet? Mabigat daw ang nararamdaman niya sa kama Ha? Ang galing naman ni Ate Monet manghula. Mabigat talaga yan, Kuya Bino. 6 na katao ang bumuhat niyan para lang maipanik yan dito. Alam mo, kinahihiya kitang kapatid sa mga joke mong ganyan. Siyempre hindi yun ang ibig niya sabihin. Alam mo ba ang pinagmula ng kama? Kung sino at anong nangyari sa dating may-ari niyan? Kailangan pa ba yun? Ang cringy ha? Iiling-iling si Bino sa naging sagot ni Vina. Ipinaliwanag nito sa nakababatang kapatid ang lahat tungkol sa pag-alam ng history ng isang bagay, lalo na kapag napaglumaan na ito ng ibang tao. Personal na opinion lang yun ni Bino pero nais nitong matuto si Vina sa mga ganoong bagay, lalo na kung bibili ito ng antik. Nang mapansin ni Bino na mukhang walang interes ang kapatid sa kanyang mga sinasabi, ay muli itong bumaling sa asawa na titig pa rin sa kama. Nanlalaki pa ang mga mata nito at parang natatakot. Nagtanong ang lalaki kay Monet kung bakit ganon ito kung makatitig sa lumang kama. Sumenyas ito sa kanyang asawa. Hinihintay naman ni Vina kung ano ang sasabihin ng kanyang kuya na alam niyang itatranslate ang sinasabi ng asawa nito. May kakaiba kang nararamdaman sa kama? Para kang sinasakal? Hindi mo gusto ang vibe na naibibigay nito dahil... Ano? Sumpa? Babae? Ha? Baka naman na... Alam niyo Kuya Bino, modernong panahon na. Hanggang ngayon naniniwala pa rin ba kayo sa mga ganyan? Come on. Pwede bang pag-usapan muna namin mag-asawa kung kukunin nga namin ang kama? May choice ba ako? Wala naman, di ba? Pasensya ka na talaga, prinsesa ko. Huwag kang mag-alala at kukumbinsihin ko ang Ate Monet mo. Alam mo naman itong asawa ko Mas weirdo pa sa akin. Ayos lang po yun. Kumain na ba kayo? Tara sa baba, magpapahanda ako kay Yaya Dors ng ulam. Magkakasabay na bumaba ang tatlo. Lingid sa kanilang kaalaman ay may isang batang lalaking nakaupo doon na may malungkot na mukha. Nang makababa na sila sa sala ay pilit pa rin kinukumbinsi ni Bino ang kanyang asawa na kunin na nila ang kama sapagkat nakuha nito ang interes ng lalaki. Ngunit nagmatigas din si Monet at paulit-ulit na tumanggi sa nais ng asawa. Bago umuwi ang mag-asawa ay solong kinausap ni Bino ang kapatid tungkol sa kamang nais bilhin. Nakikiusap ito na bigyan muna siya ng ilang araw para makumbinsi ang asawang nagmamatigas. Sumang-ayon naman si Vina dahil kilala niya ang kanyang kuya. Pag nais nito ang isang bagay ay pilit nitong kukuhanin sa kahit anong paraan. Pagkaalis ng mag-asawa ay siya namang dating ni Seryo. At dahil nasa silid ni Vina ang computer niya, ay inaya na lang niya ang nobyo doon. Nagbili na rin ito sa isang kasama sa bahay na magdala ng juice sa itaas para kay Seryo. Pagpasok ng dalawa sa loob ng kwarto ng dalaga ay may naramdaman silang malakas na hanging sumalubong sa kanila. Ano yun? Naiwan mo bang nakabukas ang bintana? Hindi. Baka naman pressure lang yun kasi iniwan kong bukas ang aircon. Aba, ginagamit mo na pala ang kama? Ang swerte mo dito. Ako, ang tagal ng suki ni Mr. D pero kahit kailan, hindi siya nagbigay sa akin ng ganong tawad Maganda raw kasi ako. Ilang araw na rin ang lumipas pero walang palya ang kanyang paulit-ulit na panaginip. Halos kabisado na nga ni Vina ang mangyayari kaya hindi na siya nangangamba pa.
Kahit pa nga nag-iiwan ito ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Isang hapon ay bigla na lang pumunta sa kanyang bahay si Bino nang walang pasabi. Nag-iisa lang ito at mababakas ang pagkabalisa sa bawat kilos. Parang may gusto itong sabihin, ngunit may pumipigil. Nabahala naman ang dalaga sa ikinikilos nito. Pinagkukuskus pa nito ang kanyang mga palad na para bang kabadong-kabado. Kuya, may nangyari ba? Kanina ka pa nandito at panay ang kuskus mo sa palad mo. Ganyan ka lang naman kapag umuurong ang dila mo eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Kung paano ko sasabihin. Kumalma ka muna kasi. Inhale, exhale. Nang kumalma na ang kanyang Kuya Bino, ay inaya siya nitong sa labas na nila pag-usapan ng sadya dahil hindi raw ito komportabling magsalita sa bahay niya. Nagkibit balikat lang ang dalaga at nagpaalam dito na magpapalit lang at kukuhanin ang kanyang bag. Pero pinigilan siya ng kanyang kuya. Huwag na. Ako nang bahala. Ha? Sige. Okay lang, total hindi naman ako nakapantulog. Sakay ng kotse ni Bino ay tinungo nila ang pinakamalapit na cafe sa loob ng village na kinalalagyan ng bahay ni Vina. Pagkapasok nila sa cafe ay pinaupo muna niya ang kanyang kuya sa bahaging walang tao bago hingin dito ang card na gagamitin niyang pambayad. Pagkaabot ng kuya niya sa kanya ay pumunta na siya sa harap ng counter para umorder. Patanaw-tanaw pa ang dalaga sa kinalalagyan ng kanyang kuya na hindi pa rin mapakali sa kinauupuan nito habang hinihintay pa niya ang kapeng in-order. Napapailing na lang si Vina sa ikinikilos ng kanyang kuya. Ngayon lang kasi niya nakita na nagkakaganon ang kanyang nakatatandang kapatid. Nang makuha na ang kanyang order, ay naglakad na siya pabalik sa pwesto ng kanyang Kuya Bino. Bumuntong hininga pa ang dalaga bago ilapag ang kanilang inumin. Nang ibaba na niya ang kape sa harap ng kanyang kuya, ay kaagad itong may sinabi na nakapagpakunot sa kanyang noo. Alam ko na kung saan nanggaling ang kama. Umupo muna si Vina bago sumagot sa kanyang kuya kung ano ang ibig nitong sabihin. Tinitigan lang siya nito na nagbigay sa kanya ng ideya kung ano nga ba ang sinasabi nito sa kanya. Ano? Naku, wag mo sabihing nag-imbestiga ka pa para lang malaman ang pinagmulan ng kamang yun. My gosh, kuya! So, ano nga? Nag-imbestiga ka ba? Tama ba ako? Hindi ito kaagad nakasagot sa dalaga na ngayon ay nakataas na ang kilay dahil sa hinala nito. Ilang minuto rin ang lumipas bago muling nagsalita si Bino. Humugot muna ito ng malalim na paghinga bago hinawakan ng kamay ng kapatid na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Hinanap ko talagang impormasyon ng kama para makumbinsi ko ang ate Monet mo. Para makampante siya. Pero ibang natuklasan ko. Ano naman ang natuklasan mo at nagkakaganyan ka? Taong 1945 nang gawin ang kamang niya ng isa sa pinakamagaling na woodsman sa Cebu. Ayon sa nakita ko sa internet, ay iisa lang ang kamang niyan dahil personal na ginawa yan para sa anak nitong si Salome. Pero simula nung maiakyat ang kama sa bahay ng woodsman, panay kamalasan ang nangyayari sa kanya. Namatayan siya ng asawa at naging sakitin ng nag-iisa niyang anak. O tapos, anong koneksyon? Ang sabi pa sa nabasa ko, nabaliw ang woodsman kaya tinangka nitong patayin ang sariling anak sa mismong kama na yun. Pero nabigo siya dahil buhay ang batang si Salome at siya ang namatay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Vina sa kanyang narinig. Sapagkat ang kanyang panaginip ay nagpapakita ng isang pangyayaring akala niya ay likha lang ng kanyang imahinasyon. Tumutugma ang lalaking sumasakal sa isang bata na nakahiga sa kamang ngayon ay pag-aari na niya. Ang kaibahan lang ay batang lalaki ang nasa kanyang panaginip at base sa pangalang sinabi ng kanyang kuya, sigurado siyang babae si Salome. Nalilito ang dalaga sa impormasyong nakuha sa kanyang Kuya Bino. Sigurado ka ba? Baka naman ibang kama yun. Natarantang kinuha ni Bino ang kanyang cellphone at pinakita kay Vina ang lahat ng screenshot sa nabasa nito.
Maging ang litrato ng kama ay naroon din. Makaluma man ang kulay nun ay makikita ang pagkakahalintulad ng kamang nasa larawan at kamang nasa bahay niya. Binasa ni Vina ang ilang artikulo tungkol sa kama. Nalaman niya doon na nagkaroon pa ng sariling pamilya si Salome bago ito nagpakamatay. Pero ang nakapagtataka ay walang sinabi kung ano ang nangyari sa pamilya nito. Tumingin ng diretso ang dalaga sa kanyang nakatatandang kapatid. May kakilala akong makakatulong sa atin. Yun kung paniniwalaan mo ang mga sinasabi ko. Marami ding katanungan kasi sa isip ko na gusto kong bigyan linaw. Kung talagang si Salome ang may-ari ng kama, paano ito napunta sa antique shop? Tama! Si Mr. D. Baka may alam siya sa kwento ni Salome. Pero hindi ba parang ang weird kasi hindi naman kayang manakit ng multo? Hindi ka titigilan ng kaluluwang yun na nakakabit sa kama hanggang wala tayong ginagawa. Hindi ko rin alam kung ano bang dahilan at nadikit ang kaluluwa dyan sa kama. Isa pa, hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Napapabayaan mo ng sarili mo at parang lagi kang puyat. May mga pantal ka na rin na ilang araw na pero mas lalo lang dumadami. Paano mo ipapaliwanag yan? Hindi lang yun mas natatakot ako sa sinabi ng ate Monet mo. Ano bang sabi ni Ate Monet? Na mamamatay na ako kaya ako nagkakapantal-pantal? Hindi ba pwedeng allergies lang? May madilim daw na puwersang bumabalot sa kama. Pakiramdam niya, isang taong gumagamit ng itim na mahika ang nakadikit dun. Maaaring buhay, maaaring patay. Hindi natin alam. Puntahan natin si Mr. D. Baka may malaman tayo sa kanya. Yun nga ang ginawa ng magkapatid. Hindi na rin naisipan ni Vina ang dumaan pa sa bahay para magpalit. Tumawag lang ito sa kanyang nobyo na may lakad sila ng kanyang nakatatandang kapatid. Halos 1 oras din ang biniyahe nila bago nila narating ang antique shop ni Mr. D. May pagmamadaling pumasok ang dalawa sa loob ng tindahan matapos maiparada sa harap nito ang kanilang sinasakyang kotse. Pagpasok pa lang nila ay kaagad na nakita nila si Mr. D. Mabilis na nilapitan nila ang matandang inchik. Mr. D, naaalala niyo pa po ba ako? Oo! Ikaw bili ro kama! Ako nga po. Ikaw ba bili uli? Meron ako dito tokado, kalalating lang. Yung ba gusto mo tignan? Ang totoo po niyan iba po ang pinunta ko rito. May gusto lang po kaming malaman tungkol sa kama at kay Salome. Ang ngiti sa labi ng matandang inchik ay nabura nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin ng matanda sa mukha ng dalawang magkapatid na nasa kanyang harapan. Tila sinusukat nito kung sasabihin ba niya ang kanyang nalalaman tungkol kay Salome. Halos ilang minuto rin na ganon ang sitwasyon ng tatlo. Naputol ang katahimikan nang tumikhim si Mr. D. Tinalikuran ng matanda ang magkapatid at sinenyas ang sumunod sa kanya. Nagkatinginan pa ang magkapatid bago sinundan ang nauna ng may-ari ng tindahan. Pumasok ito sa isang pinto at nilingon ang magkapatid. Napansin itong may pag-aalinlangan ng mga ito kaya inalok na lang muna niya ang mga ito ng maiinom. Ano gusto nyo inom? Coffee or tea? Impormasyon po ang gusto namin. Gusto po naming malaman ang tungkol po kay Salome. Pumasok muna kayo. Dito natin pag-usapan si Salome. Tumalikod ang matandang inchik at nagpatuloy sa pagpasok sa isang silid. Nilingon ni Bino ang kapatid na babae. Tanging pagtangulang ang sinagot ng dalaga sa nagtatanong na tingin ng nakatatandang kapatid. Naunang sumunod si Vina kay Mr. D. Mabilis naman na lumakad papasok din si Bino dahil yun lang ang paraan nila sa ngayon para makakuha ng impormasyon. Nang makapasok na sila, ay isinara ng matandang inchik ang pinto bago nito pinaupo ang magkapatid sa upuang nasa harap ng isang pabilog na lamisita. Ano ba gusto nyo malaman tungkol sa Salome? Lahat po. Sige, ako kwento ko ano lang alam ko ha. Si Salome ay aki kababata. Mabait at matulungin na bata si Salome.
Madalas tulong siya sa kanya nanay kapag gamot pasyente. Habang kanya tatay naman, kilala bilang makaling na manlililok. Ito gawa kama para sa Salome. Ito gawa kakaiba disenyo para isa anak niya na babae. Sila saya pamilya, bait nanay at mapagmahal tatay. Pero lahat nagbago simula patay nanay niya. Ano pong ibig niyo sabihin? Patay nanay niya dahil sa sakit. Sabi nila kuha yun dahil sa panggagamot niya sa iba. Albulhalo kasi siya. Kaya ang hinala na karamihan ay nakukuha niya mga sakit ng ginagamot niya. At napakalaki epekto nun sa pakikitungo kay Salome at maging kay Salome mismo. Sandaling huminto si Mr. D sa kanyang pagkukwento. Para bang pilit nitong inaalala ang bawat detalye patungkol kay Salome. Humugot muna ito ng malalim na hininga bago muling itinuloy ang pagkukwento. Sa bawat pagbigkas nito ng pangalan ni Salome ay hindi maiwasang mapansin ni Vina ang lungkot at pangungulila sa mga mata ni Mr. D. Nasa kalagitnaan ng pagkukwento ang matandang inchik nang makarinig sila ng malakas na kalabog sa may bandang bookshelf ng opisina. Sabay-sabay silang napalingon doon. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang librong nahulog mula roon. Dinampot yon ng matanda bago bumalik sa upuang nakaharap sa magkapatid. Ano po yan? Photo album ito na kikabataan. Ano po ang koneksyon niyan sa kinukwento po ninyo? Baka Salome may gusto sabi sa atin. Hindi ko rin sigurado. Sandali. Ako may larawa Salome. Baka yung gusto niya pakita sa inyo. Mabilis ang ginawang pagbubuklat ni Mr. D sa photo album na hawak. Magtatanong pa sana si Vina sa matanda nang bigla na lang itong may kinuha sa photo album na nakaipit. Mangiyak-ngiyak pa nga ito bago inabot sa dalaga ang isang larawan. Larawan yun ng isang magandang babae na mukhang Indiana. Nakangiti pa ito habang nagtitinda ng mga gulay na sa palagay ni Vina ay sa isang palengke. Yan, Salome. Napakaganda kanyang ngiti. Yan huli larawan Salome bago siya patay sa mismo araw din na yan. Paano po kayo nagkaroon ng larawan niya? Ako mahal si Salome kahit kami noon ay bata pa. Kaya ako balik Pilipinas para kanya. Aking plano aya siya kasal. Pero ako huli na kasi siya may asawa at anak nang makabalik ako. Kaya kahit kaibigan latigi niya sa akin, lagi ako tulong sa kanya. Tanda ko pa sabi ko kuha siya litrato. Sobra saya ni Salome na alaw na yan. At kisa na papadevelop yan para sa nalalapit niya kaalawan. Ngunit malupit ang tadhana. Ako hindi bigyang pagkakataong maibigay ang regalo. Tatangu-tangu lang ang magkapatid. Wala sa loob na binaligtad ni Vina ang larawan. May nakasulat doon pero hindi niya mabasa. Pinakita niya yon kay Mr. D pero kahit ito ay hindi yun naiintindihan at hindi daw nito alam kung paano nagkaroon ng sulat yon. Ayon pa kay Mr. D ay magtatatlong dekada na niyang hindi binubuklat ang photo album dahil hanggang ngayon ay naaalala pa rin niya si Salome. Meron pa po ba kayong hindi nababanggit sa amin? Yung laalala ko Pero hindi ko talaga alam kung totoo namang kukulam ang ina ni Salome at namana niya yun. Pero sa 5 anak humawak sa kama ni Salome, simula dating yun dito, ikaw pa lang ang hindi nagbalik ng kama at nagtanong sa akin tungkol sa kanya. Bakit daw po nila binabalik? Sabi nila ito malas, kaya balik na lang nila. Sa'yo ba? Sa tingin ko po dahilan na lang nila yon. Kasi panay swerte po ang pumasok sa akin, lalo na pagdating sa pera. Maraming salamat po Mr. D sa impormasyon.
magpapaalam na rin po kami dahil baka inahanap na po ako ng asawa ko eh. Tumayo na rin si Vina at nakipagkamay kay Mr. D. Doon lang napansin ng matanda ang mga pantal sa kamay ng babae. Tinitigan niyo ng matanda at sinenyasan si Vina na umupo muna at may kukunin lang siya. Nalilito man ang dalaga ay pinagkibit balikat na lang niya yon at muling umupo. Ilang saglit pa ay bumalik si Mr. D na may dalang maliit na boteng may lamang likido, kahoy at parang maliliit na ugat. Hiningi nitong muli ang kamay ng dalaga at masunuri naman niyang iniangat ang kanyang kamay at ipinatong yon sa kamay ng matanda. Inalog muna nito ang bote at nakisuyo kay Bino na buksan yon. Nang mabuksan na ay isinawsaw niya doon ang isang daliri at ipinahid sa kamay ni Vina na may pantal. Malamig yun at parang nanunuot sa balat ng dalaga. Ano po yan? Ito lang is huli regalo sa akin, Salome. Mabuti na lang may natira pa. Tagal ko na to gamit pag ako sakit. Mabisa ito lalo na sa mga sugat at mga sakit sa balat. Akin kasi pansin na hindi normal allergies ang nasa kamay mo. Salamat po. Ngumiti lang si Mr. D at muling tinakpan ang bote. Tumayo na si Vina sa kinauupuan nang iaabot sa kanya ng matanda ang bote ng langis. Tinanggap naman yon ng dalaga bago sila tuluyang lumisan ng kanyang kapatid sa antique shop. Habang nasa loob ng sasakyan pabalik sa tinitirhan ng dalaga, ay pinag-uusapan ng magkapatid ang mga sinabi ni Mr. D. Sa tingin mo, totoo kaya ang sinabi ni Mr. D na mangkukulam ang nanay ni Salome? Pero kung mangkukulam ang nanay niya, paanong nanggagamot to? Parang may kulang sa binigay sa ating impormasyon ni Mr. D. Hindi ko rin alam, kuya. Hindi kaya asawa at anak ni Salome ang nakikita ko sa panaginip? Malalaman natin yan. Sa ngayon magpahinga ka na muna at mag-uusap kami ng ate mo kung kailan tayo pupunta dun sa kakilala namin. At please lang, tigilan mo nga ang kakakamot dyan. Sobrang kati kasi talaga ng buong katawan ko, kuya. Parang mas lumalala. Kamay ko nga lang ang hindi nangangati eh. Biglang napapreno si Bino sa sinabi ng kapatid. Ipinagtaka naman yun ni Vina, kung kaya tinignan niya ito nang nakataas ang kilay. Nagulat palalo ang dalaga nang bigla siyang hablutin ng kanyang kuya Bino. Binuksan nito ang ilaw sa loob ng sasakyan at saka inilislis ang manggas ng kanyang suot na malaking t-shirt. Halos maduwal ang lalaki nang makita kung ano ang nasa braso ng kapatid. Ang kaninang maliliit na pantal ay lumaki ng bahagya at gumagalaw-galaw pa na parang may buhay na laman sa loob. Natulala naman si Vina nang makita rin yun. Wala naman kasi siyang ibang nararamdaman kundi ang pangangati lang. Ano yan? Hindi malaman ni Vina kung paano sasagutin ang katanungan na yon ng kanyang kuya. Dahil kahit siya ay naguguluhan din at hindi makapaniwala sa nakikita. Tumitig lang si Vina kay Kuya Bino niya na nanlalaki ang mga mata. Para bang doon niya mahahanap ang kasagutan tungkol sa kanyang mga pantal. Nang hindi pa rin nagsasalita si Vina, ay mabilis na kinuha ni Bino ang kanyang cellphone at kinuhanan ng larawan at video ang dalaga. Nanginginig pa ang kamay nitong ipinadala ang mga yon sa kanyang asawa na si Monet na mas may higit na kaalaman sa mga hindi kayang ipaliwanag ng mga normal na tao. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin papabayaan ng ate Monet mo, Vina. Makinig ka kay kuya, ha? Doon ka muna sa amin para mabantayan kita. Tanging pagtangulang ang isinagot ng dalaga. Hinawakan muna ni Bino ang kamay ng kapatid at pinisilyon bago nagmaniobra papunta sa bahay nito at ng kanyang asawa. Halos paliparin na ng lalaki ang kanyang sasakyan, makauwi lang ng mabilis sa kanilang bahay. 1 oras din ang biniyahe nila bago makauwi sa bahay nila Bino at Monet. 1 busina naman ang ginawa ni Bino para pagbuksan siya ng gate ng kanilang kasambahay. Tumatakbo namang lumabas si Monet at ito mismo ang nagbukas ng gate para sa kanila. Pagkapasok ng sasakyan sa loob ay bumaba agad si Bino
Pero parang wala pa rin sa wisyo si Vina na nananatiling nakaupo sa loob ng kotse. Nag-aalala namang kinatok ni Monet ang bintanang katabi ni Vina. Parang doon lang ito natauhan at bumaba ng sasakyan. Pagkababa ay kaagad itong yumakap ng umiiyak kay Monet na sobrang nag-aalala rin para rito. Tara sa loob. Kuya Bino, anong gagawin ko? Ano tong nasa katawan ko? Sa loob na natin pag-usapan yan. Huwag ka na mag-alala. Gagawin ni Kuya ang lahat para makahanap tayo ng kasagutan. Inalalayan ni Monet si Vina papasok sa bahay ng mga ito. Inakyat nila ang dalaga at dinala sa kwartong katabi lang ng silid nilang mag-asawa. Nang maipasok na doon si Vina, ay muling lumabas si Monet para kuhanan ito ng pamalit na damit sapagkat nais daw ng dalaga na maligo. Nagbabaka sakaling mabawasan ang pangangati nun. Naiwan naman sa silid ang magkapatid. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Mag-uusap kami ni Ate Monet mo kung pwede na ba natin puntahan yung kakilala naming manggagamot. Huwag ka na masyado mag-isip ha. Hindi ka namin iiwan at lalong hindi kami papayag na mapahama ka, prinsesa ko. Natatakot ako, kuya. Baka totoo ang sinabi ni Mr. D na mangkukulam sila sa lumi. Baka nag-iwan ito na sumpa sa kama. Paano kung hindi lang ito ang gawin niya sa akin? Anong gagawin natin? Paano kung... Bagamat nagbabasa-basa na ang mga pantal sa katawan ng dalaga, ay hindi nagdalawang isip si Bino na yakapin ang kapatid na naghihisterical na. Para na rin itong baliw na hindi mapakali. Maya-maya ay bumalik na si Monet na may dalang damit para kay Vina. Pinahid lang ng dalaga ang kanyang mga luha at nagpasalamat dito bago inabot ang mga damit na galing kay Ate Monet niya. Maliligo muna ako, Kuya Bino. O sige. Mag-uusap muna kami ni Ate Monet mo ha. Susubukan na rin naming tawagan yung kakilala namin. Pilit lang nang ngumiti si Vina sa mag-asawa. Nang makalabas na ng kwarto ang dalawa, ay doon lang naalala ng dalaga na hindi pa nga pala niya napapadalhan ng message ang nobyong si Sergio. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang cellphone at binuksan yon. Nagulat ang dalaga nang makitang may 63 missed call siya doon at mahigit 100 messages. Unang binuksan ng dalaga ang messages. Nanggaling ang mga mensahe kila Yaya Dors at Sergio. Babaliwalain na sana niya yon nang may kumuha ng atensyon niya. Bubuksan na sana ni Vina ang mensaheng yon na galing kay Sergio nang biglang nalobat ang kanyang cellphone. Bumuga muna ng hangin ang dalaga bago inilapag ang cellphone nito sa kama at pumasok sa banyong naroon sa loob ng kwarto. Nang maisara ang pinto ay hinubad ni Vina ang kanyang may kalakihang t-shirt. Pero halos panawa ng ulirat ang dalaga nang sumagi sa damit niya na kanyang hinuhubad ang ilan sa mga lumolobong pantal sa kanyang likod. Naiiyak na itinutok niya ang kanyang likuran sa malaking salamin upang makita kung ano ang itsura nun. Pero halos gumuho ang kanyang mundo nang makitang may malalaking bukol na doon at nagnanana pa. Tumitibok-tibok pa ang mga yon. Wala sa loob na napasigaw ang dalaga nang bigla na lang pumutok ang isa sa mga bukol na yon. Sa salamin ay kitang-kita niya kung paano bumulwak ang nana na nandoon. May isang maliit na insekto ring lumabas sa bukol na pumutok. Vina! Vina! Ano nangyayari sa'yo dyan? Buksan mo tong pinto! Nagtapis ang dalaga kahit pa nga sobrang sakit ng kanyang likuran na nadadampian ng tuwalya. Lumapit ang dalaga sa pinto at hinawakan ang seradura nang bigla na lang namatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Mas lalo namang nilakasan ni Bino ang pagkatok sa banyo. Mabilis na pinihit ni Vina ang seradura at binuksan yon. Umiiyak na napayakap ito sa kanyang Kuya Bino na nasa harapan ng pinto at sobrang nag-aalala. Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Kuya! Oh, ano ba nangyari? Ano bang meron sa loob? Ang likod ko, Kuya! Ang likod ko! Dahan-dahang tumalikod ang dalaga sa kanyang kapatid.
Naglabas naman ng cellphone si Bino at binuksan ang flashlight noon. Nang makita ang maraming bukol sa likuran ng kapatid ay hindi napigilan ng lalaki ang masuka. Yun ang dinatnan ni Monet na eksena sa loob ng kwartong ipinagamit kay Vina. Napatakip naman ang babae ng kanyang bibig nang makita kung ano ba yung dahilan ng pagsusuka ng asawang napaupo pa sa may gilid ng kama. Mabilis itong tumakbo ng palabas ng silid para kuhanin ang sariling cellphone. Nanginginig ang kamay na hinanap ni Monet sa contacts niya ang pangalan ng albularyong kakilala nilang mag-asawa. Nang makita yon ay mabilis na pinindot ng babae ang call button at patakbong bumalik sa kwarto kung nasaan ang asawa. Eksaktong pagsagot ng nasa kabilang linya ang pag-abot ni Monet kay Bino ng cellphone. Nang makuha na ang cellphone ay lumabas ito sa kwarto para kausapin ang nasa kabilang linya. Si Monet naman ay kinuha ang kumot at ibinalot kay Vina na wala pa ring tigil sa pag-iyak. Ilang minuto lang ang lumipas ay muling bumalik si Bino sa loob ng silid. Vina, magbihis ka. Aalis tayo ngayong gabi. Saan tayo pupunta, kuya? Sa taong pwedeng makatulong sa atin. Bumaling naman si Bino kay Monet at sinenyas dito na ngayong gabi na sila lalakad. Tumango lang si Monet at lumabas sa silid para kumuha ng ilang gamit na kanilang babauning mag-asawa. Lumapit si Bino kay Vina at inabutan ito ng malaking jacket. Dahan-dahan namang isinuot yon ng dalaga bago tinanggal ang tapis na tuwalya. Mabuti na lang at hindi pa niya nahuhubad ang kanyang pang-ibaba. Nang tuluyang maisara ang zipper ay magkasabay na bumaba ang magkapatid. Nauna na ang mga ito sa sasakyan. Sa likurang bahagi umupo si Vina para si Monet ang maupo sa passenger seat. Ilang saglit lang ay dumating na din ang babae. May dala itong duffel bag na may kalakihan, kaya nagtanong ang dalaga. Kuya Bino, saan ba nakatira yung sinasabi mo? Basta, matulog ka na muna dahil mahaba magiging biyahe natin. Hindi na muling nagtanong pa si Vina. Isang oras na silang bumibiyahe pero hanggang ngayon ay nasa NLEX pa rin sila. Tulala lang ang dalagang nakatanaw sa labas habang si Ate Monet ay tulog na. Ilang beses ding tiningnan sa rearview mirror ni Bino ang nakababatang kapatid. Ilang oras pa ang kanilang binyahe at hinahatak na ng antok si Vina. Pilit pa niyang pinipigilan ng mapapikit pero dala na rin ng pagod at stress ay nakatulog din ang dalaga. Ngunit nang malapit na sila ay bigla na lang nagising si Vina dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Napakislot pa siya pero pinigilan niya ang sariling makagawa ng ingay. Iniisip na lang niya na gagaling na siya pagkatapos magamot ng kakilala ng mag-asawa. Pero sa bawat segundong lumilipas ay mas lalong tumitindi ang sakit, ang kirot at ang hapdi ng kanyang buong katawan. Impit na napapadaing ang dalaga. Hindi niya mawari kung saan hahawak para mapigilan ang sakit. Nang madaan sila sa isang lubak ay hindi na napigilan pa ng dalaga ang mapasigaw ng malakas. Kaya napapreno ang lalaki at napalingon sa kapatid na namimilipit na sa likurang upuan. Nagising din si Monet sa pagpreno ng asawa. Nag-aalala din ang babae kaya tinapik nito ang asawa para magpatuloy sa pagmamaneho. Humugot ng malalim na hininga ang lalaki at muling nagmaneho. Pero sa pagkakataong yon ay higit na mas mabilis ang naging takbo ng kanilang sinasakyan. Vina, konting tiis pa kapatid. Kapit ka lang. Malapit na tayo. Hindi ko na kaya, kuya. Sobrang sakit. Malapit na tayo. Mas bibilisan ko pa kaya tiis-tiis muna. Please. Wala namang nagawa si Vina kundi ang sumigaw at mamilipit sa likurang bahagi ng sasakyan. Napahiga na rin ito sa sobrang sakit na nararamdaman. Mahigit kalahating oras pa ang kanilang binyahe bago narating ang bahay ng albularyo. Pagkaparada pa lang ng kotse ay kaagad na lumabas ang mag-asawa. Tumakbo si Monet papunta sa kubo ng albularyo.
habang si Bino naman ay kinuha ang kapatid na wala ng malay sa likurang upuan ng sasakyan. Buhat-buhat nito si Vina habang mabilis na naglalakad papasok sa loob ng kubong nakabukas na ngayon. Pagkapasok nila Bino ay itinuro ng albularyo ang isang papag na nakatapat sa altar. Maingat na ibinaba doon ng lalaki ang kapatid. Apong, siya po ang sinasabi ko. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Oh, Diyos ko! Sindak na sindak ang albularyo nang makita ang itsura ni Vina. Bukod pa roon ay may kakaibang nararamdaman ng matanda sa nangyayari sa dalaga. May hinala na ito pero hindi pa siya sigurado. Paulit-ulit na nag-sign of the cross si Apong na napansin naman ni Monet. Kung kaya tinapik niya ito sa balikat at tumango. Lumapit ito sa isang lamesa at doon ay may ginawa. Pinanood ni Monet ang ginagawa ng matandang manggagamot, habang si Bino naman ay hindi na umalis sa tabi ng kapatid. Nakita ng babae na sinusunog nito ang bao sa isang malaking kawali. Nang nag-apoy na ay saka naman ito naghagis ng palaspas. Pagkatapos ay inilagay nito yon sa prinsa bago binudbura ng asin. Nang umusok na ay lumakad si Apong palapit kay Vina. Gumilid ka muna, iho! Sinunod naman yon ng lalaki. Si Apong naman ay umikot sa buong paligid ni Vina. Nang matapos ito ay binaba ng manggagamot ang kanyang hawak sa paanan ng dalaga bago bumalik sa lamesa. Kinuha nito roon ang isang maliit na palangganang stainless at isang kandila. Ipinahawak nito kay Monet ang palanggana bago lumapit sa altar at doon ay umusal ng isang dasal saka sinindihan ang kandila. Pagkatapos noon ay bumalik na ito sa pwesto ni Vina. Buong pangalan? Vina Tolentino po. Umusal muna ito ng isang dasal na hindi naiintindihan ng mag-asawa bago itinapat ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Pinapatak doon ng manggagamot ang natutunaw na kandila. At halos mamutla ito sa nakikita gayong hindi pa tapos ang kanyang ginagawa. Kahit may nakikita na si Apong ay pinagpatuloy pa rin ito ang nakagawian para na rin maging klaro ang resulta. Pero nang kuhanin nito ang nabuong imahe sa tubig ay kaagad na nabitiwan yon ng matanda. Napaatras pa ito at napaupo sa nakita. Naging alerto naman si Bino at inalalayan ang matanda. Apong, ayos ka lang po ba? Ano po bang nakita ninyo sa kapatid ko at napaatras po kayo? Hindi ko kaya ito. Barang ang dumadali sa kapatid mo. Mahihirapan tayo dahil malaki ang pinaguhugutan ng gumagawa nito. Kung kulam lang ay kakayanin ko. At sa tanda kong ito baka mauna pa ako sa kapatid mo. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Malalim na bumuntong hininga si Apong at tinitigan ang lalaking nagmamakaawa. Sa huli ay walang nagawa ang matanda kundi ang tumulong sa mga ito. Hindi naman kasi totoong hindi niya kaya. May isang problema lang kaya naisana niya itong tanggihan. Yun ay dahil mataas na uri ng mambabarang ang makakasagupa niya. Sige, susubukan ko. Pero hindi ako mangangako. Kailangan ko rin ang tulong niyo ng asawa mo. Sige po, kahit ano po gagawin ko para sa kapatid ko. Mapanganib ang ating gagawin. Sigurado kung sa oras na simulan kong ritual, may masamang mangyayari. Makakaya niya ba kaming protektahan ng iyong kapatid habang isinasagawa ko ang pagre-ritual? Gagawin ko po ang lahat para sa kapatid ko. Handa po ako, pero kaya ko po mag-isa. Ayoko madamay ang aking asawa. Kung gano'n ay magpahinga na muna kayo. Kakailanganin mo ng lakas para sa ating isasagawa. Kayo po. Maghahanda na ako para sa ritual. Kailangan ko rin pumunta muna sa bundok bago natin simulan ang lahat. Iginiyaan ni Apong ang mag-asawa sa isa pang papag na nasa loob ng kubo. Mas higit na malaki yon kumpara sa papag na pinaghigaan nila kay Vina.
Pinatulog lang ni Bino ang asawa bago pumunta sa sala kung nasaan ang kapatid. Hindi na niya nadatnan doon ang matandang manggagamot. Kaya nagdesisyon na lang ang lalaking bantayan si Vina. Humiga na lang ito sa kawayang upuan na nasa gilid lang ng bintana malapit sa altar. Ilang oras din siguro ang naging tulog ni Bino bago siya nagising dahil sa malakas na sigaw ng nakababatang kapatid. Halos maganda hulog-hulog pa siya sa kanyang hinihigaan. Wag! Vina! Ano nangyari sa'yo? Halos liparin lundagin ni Bino ang pagitan nilang magkapatid. Nang malapitan nito ay napansin ni Bino na nawawala na ang mga pantal sa mukha nito pero hindi ang bukol sa buong katawan. May kakaiba na ring amoy na nanggagaling sa dalaga. Malansa yun na parang amoy na bubulok. Wala sa loob na napatakip ng ilong si Bino pero pilit pa rin itong tinatanong ang kapatid kung ano ba ang nangyari. Nakita ko si Salome! Nakita ko siya! Panaginip lang yun. Matatanggal natin kung anumang sumpa ang idinikit niya sa kama. Hindi kuya, parang may mali. Sa palagay ko, hindi si Salome ang dahilan ng pagkakaganito ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan. Sa panaginip ko'y nakita ko ang kama na katulad ng nabili ko kay Mr. D. May batang lalaking nakahiga doon na hindi na humihinga habang patuloy pa rin itong sinasakal ng isang lalaki. Tapos biglang dumating si Salome. Gulat na gulat ito sa nangyari, kaya itinulak niya ang lalaking sumasakal sa bata. Nakita mo kung ano nangyari? Tumango si Vina at muling ipinagpatuloy ang pagkukwento ng kanyang panaginip. Bawat detalye at bawat galaw ay sinabi ng dalaga. Ayon pa kay Vina ay parang may kakaiba sa lalaking sumakal sa bata. Para itong wala sa sarili. Blanko lang ang mata. Hindi rin daw ito makapaniwala sa nakitang nagawa. Niyakap ng asawa si Salome. Nag-iiyakan pa ang mga ito. Bigla na lang nanigas ang katawan ng lalaki. Tapos may sinabi si Salome na mga salitang hindi maintindihan ni Vina. Bigla na lang tumayo ang lalaki at umakmang sasakalin din si Salome. Pero ang kakaiba dun ay sariling kamay din ito ang pumipigil sa isa pa nitong kamay na nagtatangkang sumakal sa asawa. Sandaling huminto si Vina sa pagsasalita. Tila inaalala nito ang sunod na eksenang nasaksihan sa panaginip. Tama, nang tumakbo ang lalaki para makalayo kay Salome, ay bigla na lang dinampot ni Salome ang may kalakihang gunting na nasa drawer. Lumakad ito palapit sa pinto pero lumipad lang ang babae pabalik sa gilid ng kama. Ang vision ko ay nakafocus lang kay Salome. Pero bago lumipad palapit sa kanya ang gunting, ay may sinabi siya. Anong sinabi niya? Wang? Lang? Muwang? Hindi ko matandaan basta may NG sa dulo. Yun lang ba ang sinabi niya? Sigurado ka? Kung ganun nga nangyari, may posibilidad na kinulam ang pamilya niya. Hindi ko pa rin Hindi na naituloy ni Vina ang kanyang sasabihin nang bigla na lang siyang nanigas. Pakiramdam niya ay kinukuryente ang buo niyang katawan. Naisa na niyang humingi ng tulong sa kapatid pero bigla na lang siyang nablangko. Lalapitan na sana ito ni Bino nang bigla na lang nangisay ng sobra ang kapatid na babae. May kulay berdeng likido ring lumalabas sa bibig ni Vina. Dahil doon ay naistatwa ang lalaki. Hindi nito malaman kung lalapit ba siya o hindi. Yun naman ang eksenang nadatnan ng matandang manggagamot. Mabilis nitong ibinaba ang mga dala at tinakbo ang kinaroroonan ng dalagang nagkikisay sa ibabaw ng papag. Hinawakan nito ang dalaga sa pulsuhan pero mas lalo lang lumala ang sitwasyon ni Vina. Nagpuputukan na rin ang ilang bukol sa kanyang braso. Mabaho ang amoy nun pero hindi yun alintana ni Apong. Napabitiw siya sa pagkakahawak sa dalaga at tinawag ang nakatatandang kapatid nito na nakatayo ilang di pa lang sa kanila. Ngunit parang wala itong naririnig. Tulala lang ito at nanlalaki ang mga matang nakatitig sa kapatid.
Napapailing na lang si Apong at binalikan ang mga gamit na inilapag lang sa sahig dahil sa pagkataranta. Hinalungkat nito ang mga gamit at nang makuha ang kailangan ay patakbong bumalik sa papag na kinahihigaan ni Vina. Mabilis ang naging kilos nito. Dumakot ito ng abo sa isang lalagyan at isinaboy yon kay Vina. Ilang minuto lang ay kumalma na ang katawan ng dalaga. Nawalan din ito ng malay. Hinihingal na nilapitan ng matanda si Bino at tinapik ito ng may kalakasan sa balikat. Doon lang bumalik sa wisyo si Bino. Ito na nga ba ang kinakatakot ko? Ngayon pa lang parang hindi mo kakayanin. Paano pa pag sinimulan na natin ang ritual? Mas malala pa dyan ang makikita at mararanasan mo mismo. Pasensya na po kayo, Apong. Nabigla lang po ako. Nag-uusap lang po kasi kami kanina tapos bigla na lang siya napahiga. At yun na po, nangisay na siya. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko eh. Tatapatin na kita. Walang kasiguraduhan kung maililigtas natin ang kapatid mo. Pero alam kong kaya nating mapawalang bisa ang barang na ginagawa sa kanya. Sisimulan ko na ang trabaho ko. Gawin mo rin ang sinabi mo kung gusto mong matapos na to. Habang hinihintay nilang mag-agaw ang liwanag at dilim, ay pinag-usapan nila kung paano ang kanilang gagawin mamaya. Nabanggit ni Apong sa mga ito na kakailanganin muna nilang makausap ang nangbabarang kay Vina. At kung hindi nito aalisin ang ginawa sa dalaga, ay doon lang nila isasagawa ang pag-oorasyon. May inabot din ito sa mag-asawang Bino at Monet. Kwintas yun na may palawit na buto ng kung ano. Kaagad na isinuot ni Bino ang kwintas na yon habang si Monet naman ay tinitigan lang yon. Simula nang nagising ang babae ay may napapansin na si Bino dito na kakaiba. At napansin din yun ni Vina na ngayon ay nanghihina na. Ate Monet, ayos ka lang po ba? Kinalabit naman ni Bino ang asawa at isinenyas dito ang tanong ni Vina. Sumenyas naman pabalik ang babae. Ilang minuto na ang lumipas at hindi pa rin natatapos ang pag-uusap ng mag-asawa. Mas lalong nagtaka ang dalaga dahil doon. Kaya hindi na siya nakatiis at tinawag ang atensyon ng nakatatandang kapatid. Kuya Bino! Kuya! Ano pong sabi ni Ate Monet? May babae daw siyang nakita sa panaginip niya at pinipilit siyang lumapit dito. Pero may biglang lumitaw sa pagitan nila na malaking itim na ahas. Sinubukan daw siyang tuklawin ng ahas, kaso maagap ang babaeng nakaputi na tumatawag sa kanya. Niyakap daw nito ang ahas at sabay na naglaho ang mga ito. Ha? Paano naman nalaman ni Ate Monet na tinatawag siya ng babaeng nakaputi? Di ba hindi nakakarinig si ate? Yun nga daw ang pinagtataka niya. Dahil rinig daw niya ang malamyos na boses ng babae. Ang mas pinagtataka pa daw ng Ate Monet mo, parang nakaharap lang siya sa sarili niya pero alam niyang hindi naman daw sila magkamukha. Humanda na kayo. Sisimulan na natin. Hinarap naman ni Bino at sinenyasan ang asawang pumasok na muna sa kwartong tinulugan nito. Mabilis namang sumunod ang babae. Nang maiwan na silang tatlo ay nagbilin ang matandang manggagamot na hawakan si Vina. Ginawa naman yon ng lalaki. Itinaas ni Apong ang isang halamang hindi pamilyar kay Bino. May binubulong ito habang pinapagpagpagpag sa dalagang nakahiga. Pagkatapos nitong tumungo ng 3 beses ay pinalakad nito ang halaman sa braso ni Vina. Nabigla si Bino nang nagsisigaw ang kapatid. Pero iba ang boses na lumalabas. Tumigil ka! Masakit! Sino ka? Ano ang kasalanan sa'yo ng dalagang ito? Wala kang pakialam, matandang hukluban! Huwag mo akong pakialaman! Ganon? Etong sa'yo! Kitang-kita ni Bino na namimilipit at nagliliyad ang kapatid na babae kahit dinadampi-dampi lang ni Apong ang halamang hawak dito sa braso at binti ng dalaga. Sumusuka na rin ang itim na likido si Vina.
Nagpupumiglas ito at binibigyan ang matandang manggagamot ng masamang tingin. Sasagutin mo ang mga tanong ko o tutuluyan kita? Hindi mo ako kaya. Mas malakas ako sa'yo at di hamak na mas may alam. Kaya huwag ka nang makialam sa personal naming buhay. Peste ka! Sisiguruhin kong magsasama tayo sa impyerno! Hindi ka talaga sasagot, ha? Heto pang sayo! Bigla na lang may idiniin ang matandang manggagamot sa noo ni Vina. Umuusok pa yon. Mas lumakas din ang sigaw ng kung sino man ang nangbabarang sa dalaga. Ilang minuto ring nakikipagmatigasan ito hanggang sa sumuko na rin. Sasagot! Sasagot na ako! Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit mo binabarang ang dalaga at kung sino ka. Ako si Lori. Ipinabarang lang siya sa akin. Bakit siya pinabarang sa'yo? At sino ang nagpabarang? Si Mr. D. Siya ang nagpabarang. Bino, kilala niyo ba si Mr. D? Nagulat man si Bino nang marinig ang pangalan ni Mr. D ay hindi siya nagduda doon. Noong nagkukwento pa lang ito sa kanila ay nararamdaman na niyang may kakaiba sa matandang inchik. Hindi nga lang siya sigurado kung ano. Pero ngayon ay naguguluhan pa rin siya kung bakit nito ginawa yon sa kanyang kapatid. Siya po yung binila ni Vina ng kama. May-ari din po siya ng antique shop. Pero bakit po ba niya ipinabarang ang kapatid ko? Yan ang aalamin natin. Lori, sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi sa iyo ni Mr. D para barangin niyo si Vina. Dahil kadugo nila si Miguel. Ang lalaking ipinagpalit sa kanya ni Salome. Yun lang ang alam ko. Ang sumira sa pangarap niyang pamilya. Gusto kong tanggalin mo ang nilagay mong barang kay Vina. Dahil kung hindi ay papatayin kita. Oo, tatanggalin ko na pero palayain mo muna ako. Tinanggal ni Apong ang bato sa pagkakadikit sa noo ni Vina. Pagkatapos nun ay biglang nawala ng malay ang dalaga. Lupaypay ang katawan nito at punong-puno ng itim na likido ang damit. Napaupo naman si Bino na parang hapong-hapo. Kailangan nating maghintay ng kaunting oras. Pero may kailangan pa akong gawin para masiguro nating tutupad sa usapan ng mambabarang. Base pa lang sa pangalan ay parang mayamang tao ang nakabangga ninyo. At hindi basta-basta. May mga mambabarang na nababayaran. Mga mukhang pera. Ang ibig niyo pong sabihin, hindi pa tapos ang lahat? Hindi pa magaling ang kapatid ko? Oo, pero sisiguruhin nating tutupad siya sa usapan. Sa tingin ko ay hindi kalakas ang mambabarang si Lori. Maiwan muna kita dito. Kung ano man ang mangyari, sabuyan mo ng abong ito si Vina. Iniabot ng matanda kay Bino ang isang lalagyan na mayroong abo bago ito nagtungo sa harap ng altar. Pinapanood lang ng lalaki ang bawat kilos ng matanda. Lumuhod si Apong at may bagay na inilagay sa kanyang harapan. Doon naman biglang lumabas si Monet. Nakatunghay din ito sa matanda. Nag-usal ng dasal si Apong bago nagsindi ng kandila. Nang muling lingunin ni Bino ang asawa, ay nag-sign of the cross ito at parang nananalangin din. Malakas naman na bumigkas si Apong. Benedictionem, sa ngalan ng Diyos Ama at ng kanyang mga anghel na ikaw ay maging banal at ibigay ang aking hiling sa ngalan ng kabanal-banalang pangalan ni Adonai. Amen. Pagkatapos nitong bigkasin yun, ay dinampot ng matandang manggagamot ang kandila. May mga ibinubulong ito sa kandila na hindi naman marinig ni Bino. Nang hipa nito ang sindi ng kandila, ay bigla ring nagdilat ng mata si Vina. Tinawag nito ang nakatatandang kapatid na nanonood pa rin sa ginagawa ni Apong. Dahil naman sa gulat ni Bino ay nasabuyan niya ng abo sa mukha si Vina na siyang ikinaubo ng dalaga. Bagamat nang hihina pa, nagawa pa ring magbiro ng kapatid. Pweh! Lalasunin mo ba ako, kuya?
Vina, wala na ang mga bukol mo. Ha? Anong sinasabi mong wala na? Ito pa. Hindi natapos ni Vina ang kanyang sasabihin nang itaas niya ng bahagya ang kanyang braso para sana ituro sa kuya ang bukol doon. Bigla na lang naglaho yun, pero may mga bakas pa rin sa kanyang balat. Naiiyak na tumatawa ang dalaga at ganun din si Bino. Kahit pa nga madumi ang suot ng kapatid ay hindi niya napigilang yakapin ito. Lumapit naman si Apong at Monet sa dalawa. Masayang masaya ang mga ito. Nang humiwalay sa pagkakayakap si Bino ay sumenyas ito kay Monet na siya na muna ang magbihis at maglinis kay Vina. Masaya namang tumangu-tango ang asawa nito bago sumenyas na dalhin na muna sa loob ng kwarto ang dalaga. Dahil hindi pa nito magawang tumayo mag-isa. Ngunit bago buhati ni Bino ang kapatid ay may isinuot na medalyon si Apong sa dalaga. Nagtataka namang napatingin sa matanda ang magkapatid. Proteksyon yan. Kadalasan kasi ay panandalian lang nila tinatanggal ang barang tapos ibabalik ulit. Pero hanggat nasa iyo ang medalyong may orasyon, ay hinding-hindi ka nila magagalaw. Maraming salamat po, Apong. O sige na, linisan nyo na siya at maghahanda ako ng makakain natin. Tutulungan ko na po kayo. Dadaling ko lang po sa kwarto si Vina. Lumipas ang araw na yon na puno ng tawanan sa loob ng kubo ng manggagamot. Kinabukasan ay nagdesisyon ang tatlo na bumalik na sa Maynila. Pero bago sila umalis, pinilhan muna ng isang sakong bigas, mga delata, noodles, prutas at mga frozen food ang matanda dahil ayaw nitong tanggapin ang perang iniaabot nila. Ayon pa rito ay bawal daw silang tumanggap ng pera. Kaya ang plano ni Vina ay babalik siya doon kasama si Sergio para dalhan na lang ito ng mga stock niya. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Apong. Utang ko po ang buhay ko sa inyo. Tungkulin naming tulungan ang nangangailangan. Basta tandaan mo lang na huwag mong ilalayo ang medalyon sa katawan mo, ha? Opo. Nang makapagpaalam na ay bumiyahe na rin ang tatlo pabalik sa Maynila. Habang nasa biyahe ay panay ang kwentuhan ng magkapatid. Sumigla na si Vina at panay ang pagpapahinto kay Bino sa mga drive-thru na nadadaanan. Ilang oras pa ay nasa harap na sila ng bahay ni Vina. Kapansin-pansin na madilim ang buong bahay kung kaya nagtaka ang magkapatid. Bakit nakapatay ang lahat ng ilaw? Pinagbakasyon mo ba sila, Yaya Dors? Hindi. Saka naiwan ko sa bahay niyo ang cellphone ko, di ba? Paano ko sila pagbabakasyonin? Sasamahan kita pagpasok. Sabay na bumaba ang magkapatid. Sinubukan pa nilang tawagin si Yaya Dors kahit nasa harap pa lang sila ng gate na nakaawang pa. Nagkatinginan sina Vina at Bino nang mapagtantong may mali doon. Hinila ni Bino ang kapatid papunta sa likuran nito at saka patingkayad na naglakad palapit sa harap ng front door. Nang marating nila ang pinto sa harapan ay lumapit si Vina sa isang malaking paso na nasa gilid at may kinuha sa likuran nun. Pagkakuha ng susi ay iniabot yon ng dalaga sa kanyang nakatatandang kapatid at ito ang nagbukas. Pagbukas nila ay umalingasaw ang amoy ng nabubulok na karne. Napaatras ang dalawa at dahil sa kabang nararamdaman ay pinabalik ni Bino ang kapatid sa loob ng sasakyan. Pero hindi nakinig ang dalaga. Kaya pagtalikod ni Bino para tumawag ng pulis, ay patakbong pumasok ang dalaga kahit pa nga halos maduwal-duwal na siya sa nalalanghap na amoy. Ang unang pinuntahan ng dalaga ay ang silid ni Yaya Dors, pero hindi niya nakita doon ang matandang babae na nag-alaga sa kanilang magkapatid. Ang sunod naman ay ang likod bahay kung saan sila naglalaba. Bigo pa rin ang dalagang makita doon ang hinahanap. Naiiyak na ang dalaga dahil sa kaba na nararamdaman niya. Nakarinig siya ng kalabog sa taas, kung kaya nagdesisyon ang dalagang umakyat sa ikalawang palapag. Ngunit bago pa man siya makaakyat ay narinig na niya ang boses ng kanyang Kuya Bino na tinatawag siya. Vina! Vina, nasan ka? Anak na, huwag kang aalis kung nasan ka at papasok ako!
Tumawag na ako ng mga pulis! Vina! I'm sorry, kuya. Patakbong umakyat si Vina sa ikalawang palapag. Pagdating doon ay una niyang pinasok ang dating silid ng kanyang Kuya Bino na malapit lang sa hagdan. Nang wala siyang maaninag doon ay kinapa niya ang dingding na nasa tabi ng pinto. Doon ay nakapa niya ang nakasabit na lalagyan ng arnis ni Bino noon at isang maliit na emergency bag na laging nandoon lang. Binuksan ng dalaga ang emergency bag at kinuha doon ang flashlight. Sinubukan muna ng dalaga kung gumagana pa yon. Napangiti si Vina nang sumindi yun. Sunod naman ay ang lagayan ng arnis. Bit-bit ang arnis ay dahan-dahang humakbang si Vina papunta sa kanyang silid. Nagulat pa siya nang may biglang malakas na tunog na nanggagaling doon. Nang marating ang pinto ng silid na pinanggagalingan ng mga kalabog, ay maingat niyang pinihit ang seradura. Pero kumunot ang noo niya dahil pagbukas niya ng pinto ay mas tumindi ang masangsang na amoy. Napalunok ng laway ang dalaga at nilakasan ang kanyang loob na pumasok sa kwarto. Planong lapitan ni Vina ang kama ngunit napahinto siya nang mapansing kulay pula na ang sapi ng kanyang kama. Tatalikuran na sana niya ang kama nang may mahagip ang kanyang mga mata. Muli ay ibinalik niya ang ilaw ng flashlight sa bandang yon. Malakas na natawag ni Vina ang kapatid nang mapag-alaman kung ano yon. Isa yung kamay na puno ng dugo. Nagsisigaw na tumatakbo pababa ang dalaga. Kuya Bino! Kuya! Nasa kalagitnaan na siya ng hagdanan nang masalubong niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Umiiyak na napayakap pa siya rito. Sa likod naman ng kuya niya ay ang mga pulis. Nilagpasan lang sila ng mga ito at nagpatuloy sa ikalawang palapag. Inakay naman pababa ni Bino ang kapatid na nanginginig. Pagdating sa unang palapag ay kaagad na inilabas ng bahay si Vina. Isinakay nito ang kapatid sa loob ng sasakyan at doon na lang niya hinintay ang sasabihin ng mga pulis. Ilang minuto pa ang lumipas ay ilang kapulisan na ang naglalabas-pasok sa bahay ni Vina. Ilang sandali pa ay may pulis na lumapit kay Bino. Napansin yon nang tumahan ng si Vina kaya ibinaba niya ang bintanang salamin. Ayon sa pulis ay 3 katawan ang nakuha na magkakapatong sa kama. 2 babae at 1 lalaki. Pare-parehas na nabubulok ang laman ng mga ito. Ayon pa sa pulis ay may mga nakuhang pagkakakilanlan ng mga yon. Halos gumuho ang mundo ni Vina nang marinig ang pangalan ng kanyang kasintahan. Gumaling nga siya pero nawala naman si Yaya Dors at si Sergio. Bago sila tuluyang umuwi kila Bino ay dumaan muna sa presinto ang magkapatid para magbigay ng statement sa pagkakatagpo nila sa mga bangkay. Lumipas ang ilang araw at wala pa ring malinaw na impormasyong maibigay ang mga investigador tungkol sa nangyaring krimen. Nahihirapan silang makabuo ng konklusyon at hindi maipaliwanag ang tunay na nangyari. Nagpasya ang magkapatid na sa oras na matapos ang kasong ito ay agad silang babalik kay Apong upang alamin kung ano ang pinakamabuting paraan upang idispatcha ang kamang nagdala ng kamalasan kay Vina. Umalis na ang dalaga sa kanyang bahay, bit-bit ang desisyon na pipilitin na niyang kalimutan ang masasamang nangyari sa nakaraan at magsisimulang muli ng panibagong buhay.